Una sa lahat, Papatayin kita! lasing na pulis na maril sa tindahan. Hinuli siya ng kanyang mga kaparo at pinasisibak ng PNP chief. Heto pang isang namaril sa gitna ng party-party sa Cebu. Presidente ng Sangguniang Kabataan Federation, niratrat ang lalaking pinagseselosan niya. Ang buong detalye ng mga krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Dondon Patidongan alias Totoy sinampahan ng reklamo ang 12 pulis na sangkot umano sa missing sa Bungeros. Wala akong katatakutan sa kanila. Bahagi ng bahura sa Pag-asa Island, nagkaputol-putol at nagkadurog-durog. Nasira raw yan ng mga barko ng China, kaya Pilipinas maniningil ng danyos. Trust rating o tiwala ng taong bayan kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte parehong tumaas. Bus sa Commonwealth Avenue, inararo paatras ang mga tindahan. Tinderang mahina ang pandinig, patay. Bagyo posibleng pumasok o mabuo sa loob ng bansa ngayong linggo. Eroplano sa London bumagsak malapit sa runway. Sa China naman, crossdresser na nakipagtalik sa higit 1,000 lalaki arestado matapos ikalat online ang kanilang sex videos. At sa ating pabaon ngayong gabi, request na senti song sa jeep, pinagbigyan ng driver para sa paserong tinalaw raw ng multo ng nakaraan. Itinanggi ng mga nadidiing pulis sa kaso ng missing sa Bungeros ang mga paratang laban sa kanila. Kasunod ito ng paghahain ng reklamo ng lumantad na testigo na si alias Totoy sa Napolcom laban sa 12 retirado at aktibong pulis. Ang Department of Justice naman, iniimbestigahan na rin ang posibilidad na konektado ang ilang sangkot sa missing sa Bungeros sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Hindi na napigilan ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy ang emosyon sa tanggapan ng National Police Commission sa Quezon City. Formal na siya nagsampa ng reklamong administratibo laban sa 12 retirado at aktibong pulis na nasa likod daw ng pagkawala ng mga sabungero. Kabilang sa pinangalanan ni alias Totoy ang isang Colonel Ryan J. Orapa. Si Orapa raw ang leader ng mga pulis na dumudukot sa mga sabungero. 2 milyong piso kada buwan daw ang bayad sa Colonel. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Pinangalanan din ni alias Totoy si dating NCRPO Chief Jonel Estomo na umuloy pinapatumba siya. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Si General Estomo, isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Ang mga inireklamong pulis ni alias Totoy, mga sangkot din daw sa Duterte drug war. Git niya, walang kumokontrol sa kanya para siraan ng dating administrasyon at idawit ang itinuturo niyang mastermind na si Atong Ang. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang posibilidad na konektado ang ilang pulis na pumapatay sa drug war sa pagpatay sa mga nawawalan sa Bungero. I think that the death squads might intersect more on the death squads. The people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the ISACO. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa ISACO. Sa isang text message na ipinadala sa News 5,
Itinanggi ng mga aktibong pulis ang akusasyon ni alias Totoy. Hihintayin daw nila ang kopya ng reklamo bago magbigay ng komento. Handa raw sila makipagtulungan sa investigasyon para malinis ang kanilang pangalan. Sinisikap pa ng News 5 na makakuha ng bukod na pahayag mula kina Estomo at Orapa na pinangalanan sa isinampang reklamo ni alias Totoy. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagsisid sa Taal Lake para mahanap ang katawan ng mga nawawalan sa bungero. Ayon sa DOJ, mas lalong tumitibay ang kaso sa mga nawawalan sa bungero dahil sa mga na-recover na buto. Pero hindi raw pwedeng madiliin ang proseso. Kailangan daw matiyak na masusunod ang tamang DNA methodology sa mga buto. Tumitibay naman. At talagang hindi lang ganun kadali yung panahon pa ngayon. Tsaka nakita nyo naman yung mga nakuha nyong video, malabo talaga ang tubig, hindi ganun kadali maghanap. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nakumpirmang buto ng tao ang laman ng ilan sa mga nakuhang sako sa Taal Lake pero susuriin pa kung galing ang mga ito sa mga nawawalang sabungero. Nasa Frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Ika-4 na araw na ng pagsisid sa Taal Lake para hanapin ang bangkay umano ng mga nawawalang sabungero. Pero walang nakuhang bagong ebidensya. Sa kabila niya nadiskubre ng PNP na magkakahalong buto ng tao at hayop ang laman ng 5 sako na unang na-recover simula noong technical assessment sa Lawa noong Huwebes. Galing lahat yan sa palaisdaan na ayon sa whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, nirerentahan umano para roon itapon ang mga sabungero. Mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Isa sa ilalim sa DNA testing ang mga nakuhang buto para malaman kung galing nga ito sa mga nawawalang sabungero. Hinihintay pa rin sa ngayon ang resulta ng forensic examination. Ngayon kung makakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure. Dumating na rin sa Laurel, Batangas ang Remote Operated Vehicle o ROV na makakakuha ng mga larawan at video sa ilalim ng lawa. Malaking tulong ito sa mga diver na hirap makakita sa ilalim ng tubig dahil sa burak. Sa gitna naman ng search operations, tinawag ni Justice Secretary Boying Remulla na kalokohan ang mga nagsasabing tinanim lang ang mga buto na nakuha sa ilalim ng lawa. Paglilinaw ng PCG para hindi magkalat ang mga laman ng sako sa oras na hanguin, binabalot ito sa net at panibagong sako. This country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. And that's part of politics. It's the politics that they want to practice, so be it. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, maniningil ng 11 milyong pisong danyo sa Pilipinas sa China dahil ito sa pagkasira ng mga bahura sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa lalim na 9 meters o katumbas ng 3 palapag na gusali, nadiskubre ng diving team mula sa Palawan Council for Sustainable Development ang tila-tela na nakapulupot sa mga bahura malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa PCSD, canopy yan ng parachute-style anchor o angkla na iniwan ng isang Chinese maritime militia vessel matapos mapadpad sa isla sa kasagsagan ng masamang panahon noong June 7. Ang canopy ay ang parang malaking payong na siyang pinakamalaking parte ng parachute anchor. Kapag inihagis ito sa dagat, bumubuka ito para sumalo ng tubig. Ito ang nagpapabagal at nagpapatigil sa umaandar na barko. Sa isinagawang assessment, nakumpirma ng PCSD at PCG ang mga naputol at nagkadurog-durog na corals na dulot ng pagkaladkad ng ago sa anchor o angkla. Nasa 30% o higit 464 square meters ang lawak ng pinsala sa mga bahura. Balak ngayon ng PCSD at PCG na pagbayari ng higit 11 million pesos na danyos sa environmental damage ang China. The parachute itself is not an illegal act, no, but the misuse or the let's just say the incident that happened caused the dragging of the chute. No, so and it's still causing damage up to now. Ayon pa sa PCG, posibleng ginamit ng Chinese vessel ang parachute-style anchor para hindi tuluyang anurin ng malakas na alon nang masiraan ito ng makina. Problema pa ngayon dahil hindi pa naaalis ang angkla at parachute canopy dahil sa laki nito. Kaya nangangamba ang PCSD na madadagdagan pa ang pinsala sa mga bahura. The anchor parachute will continue to cover the corals, denying access to sunlight, of which without sunlight,
the coral reef will die. We tried to remove po yung parachute, pero it seems that a 6-man team of divers cannot do that without equipment. Wala pang pahayag dyan ang China. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ipinag-utos mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na agad tugisin ang pumatay sa SAIC enforcer sa General Trias, Cavite. Pwersahang pinasok ng suspect ang bahay ng biktima saka siya binaril sa ulo. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Personal na nakiramay si Transportation Secretary Vince Dizon sa pinatay na enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na si Hervin Cabanban. Ayon sa kalihim, nakarating na mismo kay Pangulong Bongbong Marcos ang karumal-dumal na krimen. I-report ko na kay Presidente kanina ito. Magkasama kami this morning. Actually, hanggang kaninang tanghali magkasama kami. So, ang sabi niya, leave no stone unturned. We have to find out who's responsible and bring them to justice. Wala ng buhay at duguan nang matagpuan nitong Sabado sa kanyang bahay sa General Trias, Cavite ang 47 anyos na biktima. Kwento sa News 5 ng kapatid ni Cabanban, 3 bala sa ulo at daplis sa balikat ang tinamo ni Cabanban. Nakuna naman ng News 5 ang nasirang doorknob ng bahay ng biktima. Senyales daw na punersa ang pinto. Tinadyakan yung door, sir. Siguro isa lang yun pag malaking tao. Trabaho ang isa sa mga tinitingnang motibo ng kaanak ni Cabanban sa pagpatay sa kanya. Sa akin lang kung ano man naging kasalanan noon, hindi naman siguro dapat ganunin. Kasi tumutupad lang yan sa trabaho. Makikipag-ugnayan na rin ang DOTR sa National Bureau of Investigation o NBI at kay Interior Secretary John Vic Remulla para sa mas malalimang investigasyon. Pag-aaralan din ng ahensya kung paano masisiguro ang kaligtasan ng kanilang enforcers. Ang SAIC naman, tiniyak na hindi sila papatinag sa kabila ng pagpaslang sa isa nilang tauhan. Patuloy din daw silang magbibigay serbisyo sa bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Malaki ang itinaas ng latest trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa Social Weather Stations o SWS. Sa nasabing survey, nagtala ng 48% na trust rating ang Pangulo. Katumbas yan ng 10 percentage points na pag-angat sa loob ng isang buwan. Bagamat halos di gumalaw, nananatili namang mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Mula sa 60% noong Mayo, nasa 61% na ito noong Hunyo. Pareho namang nakapagtala ng 8 percentage points na pagtaas sa kanilang trust rating ang dalawang leader ng Kongreso. 55% na respondents ang nagtitiwala kay Senate President Chis Escudero habang 34% naman kay House Speaker Martin Romualdez. Isinagawa ang survey noong huling linggo ng Hunyo. Kasagsagan ito ng mga usapan sa delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang umano'y pangunguna ng bise sa 2028 election survey kaya raw siya sinisiraan. Lalong tumibay ang kaso sa pagpatay sa TNVS driver sa Valenzuela. Tumugma kasi ang fingerprint ng isa sa 3 suspect mula sa nakuwang fingerprint ng NBI. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Mula sa isang bottled water na natagpuan sa loob ng sasakyan ng pinatay na TNVS driver na si Raymond Cabrera, nakumpirma ng National Bureau of Investigation ang pagkakasangkot ng 3 suspect sa krimen. Base sa forensic examination ng NBI, tugma ang fingerprint ng isa sa mga suspect sa fingerprint na nakuha mula sa bote ng tubig. Ito nga yung mga pinresenta kanina ng mga tauhan ng NBI at makikita nga dito yung bote daw na na-recover doon sa loob ng sasakyan. At base doon nakuha yung fingerprint na tumutugma naman doon sa nakaraang test or booking ng isa doon sa 3 suspect. Nakumpirma rin sa examination na multiple stab wounds sa dibdib ang ikinamatay ng biktima. Autopsy report is 2 stab wounds. Yun lang po yung confirmed. But based from the reaction ng tissue, I can assure you that there were more than 2 stab wounds. Nagkataon lang po kasi, nandun sa chest area pababa, liquefied or very decomposed na po yung tissue. Napag-alaman ring nasangkot pa sa hiwalay na insidente ng pagnanakaw ang mga suspect 2 araw bago nila dukutin si Cabrera. Na-establish naman natin na ang talagang lakad nila ay pang-hold up. Ngayon, initially ang gusto nilang gawin, makakuha ng isang TNVS na sasakyan. Pagkatapos nun, i-commander nila yung sasakyan and later on, kukuha uli ng pasahero.
May 19 noong mai-report na nawawala ang biktima. May 20 na nang ma-recover ang sasakyan ng biktima sa Valenzuela. At nitong Miyerkules, sumuko ang mga suspect kay Manila Mayor Isko Moreno. Itinuro rin nila kung saan itinapon ang mga labi ng biktima sa bayan ng Zaragoza sa Nueva Ecija. Nasa decomposition stage na o nabubulok na ang bangkay. Pero positibo itong kinilala ng kanyang kaanak dahil sa suot nitong damit. Matindi po yung aming naranasang trauma at masakit sa dibdib yung ginawa nila sa asawa ko. Pinahirapan nila tapos sinaksak pa rin nila kahit namang makaawa na tama na. Diyos nang bala sa kanila. Nakatakda namang gumulong ang preliminary investigation laban sa 3 suspect na mahaharap sa reklamong homicide at robbery. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyu, News 5. Arestado ang 12 suspect sa pagdukot sa isang Chinese sa Parañaque. Nasagip ang biktima sa Batangas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Persahang pinasok ng mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group ang bahay na ito sa Santo Tomas, Batangas. Pagpasok sa isang kwarto, nadat na nila ang isang negosyanteng Chinese national na dinukot umano sa harap ng isang kondominium sa Parañaque City nitong July 1. Nag-ugat ang operasyon matapos dumulog sa pulisya ang kaanak ng biktima. Supposed to be, ibebenta mo yung sasakyan ng kaibigan niya na from China. Siya lang ang magdadala. Pati swapin, nung dadalhin niya itong sasakyan, doon na isinagawa yung pagdat sa kanya. Sinaktan pa raw ng mga sospek ang biktima at pinukpok sa ulo gamit ang baril. Nanghingi pa raw sila ng malaking halaga ng ransom sa pamilya nito. Sa magkakahiwalay na operasyon sa Batangas, Makati at Pasay, nadakip din ang 12 sospek, kabilang ang 6 na Chinese at 6 na Pilipino. Ating pong napag-alaman na sa grupo na ito ay involved na rin doon sa other kidnapping cases. Bukod sa mahigit 1 milyong pisong pera, droga at baril na recover sa mga sospek ang mga bagong tahing uniforme ng security guard at pulis. Nasa maayos na kondisyon na ang biktima habang wala namang pahayag ang mga inarestong sospek. Mahaharap sila sa reklamong kidnap for ransom at serious illegal detention. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Naatrasa ng pampasaherong bus ang nakaparadang motorsiklo at ang ilang tindahan sa gilid ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nasawi dyan ang isang tenderang mahina ang pandinig matapos maipit sa gulong ng bus. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha kahapon ng CCTV, huminto ang bus na yan para magbaba ng pasahero sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Maya-maya, unti-unti itong umatras. Isang taxi ang muntika na. Nakaatras ito. Yun nga lang, nasa pool ng bus ang isang motorsiklo, pati ng ilang tindahan sa gilid ng kalsada. Nagtakbuhan ng mga tao. Tumigil ang bus sa pag-atras nang bumangga ito sa footbridge. Hindi naman nakaiwas ang isang tinderang 53 years old. Nakaladkad siya at naiipit sa gulong. Sinugod siya sa ospital, pero namatay rin. Ayon sa Quezon City LGU, nasa designated area naman ang mga nagtitinda, pati ang biktima. Yun nga lang, hindi niya narinig ang aksidente. Yung naipit dahil medyo may diferensya po ata yung pandinig. Nasa side naman po siya, wala po tayong vendor na sa gitna. Kwento naman ng driver sa mga pulis, nawalan umano ng preno ang bus na biyaheng Alabang Fairview. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang bus driver. Nasa kustodiya na siya ng QCPD Traffic Sector 5 at maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and homicide. Nagpadala na ng show cause order ang LTFRB para pagpaliwanagin ang kumpanya ng bus. Sususpindihin ang lahat ng unit nito at uobligahin ng mga driver na mag-seminar. Irerekomenda ng LTFRB na paigtingin ng taunang pag-iinspeksyon sa mga bus. Na nakaka-frustrate na dahil halos araw-araw na lang merong namatay. Pag-itingin namin ngayon yung road safety inspection ng mga buses. That's why ang requirement siguro rito is baka gawin kong twice a year na. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, posible hong maging bagyo ang kumpol ng mga ulap sa silangan ng Visayas. Ayon sa Pag-asa, ngayong linggo ay katamtaman ang tsansa nitong maging bagyo. Sa forecast naman ng Metra, bukas ay posible ang maging low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Makakaipon ito ng lakas habang binabaybay ang dagat, pahilagang kanluran papalapit ng Luzon. Kapag naging bagyo ay tatawagin itong krising. Posible rin itong palakasin ang habagat.
Para naman bukas, habagat pa rin na magpapaulan sa Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Mimaropa at sa halos buong Central at Northern Luzon. Maaraw hanggang sa maulap naman sa Metro Manila pero may tsansa ring umulan sa hapon. Showbiz tonight na tayo. May gusto ka bang malaman tungkol sa favorite Kalye serye episode mo? Yan ang pasabog na teaser ng Eat Bulaga. Tampok sa teaser ang mga unforgettable moments ng Kalye serye ni Yaya Dub played by Maine Mendoza at Alden Richards. Nare-reveal na raw ang secrets sa likod ng phenomenal love team na Aldub. Hear it straight from them, sabi ng Eat Bulaga. Usap-usapan tuloy na muling magkakasama sina Alden at Maine. Sabay-sabay natin niyang abangan. Heto ang isa pang nakakakilig at nakakasana all. Fangirl mode on habang nag-host ang Diyosang si Ann Curtis sa fan meet ng Korean star na si Park Seo-joon. Bye-bye, Philippines. I'm Seo Park. I'm so happy to be here. Let's make a great time. Thank you. 이름이난입니다. 반갑습니다. Sinubukan ni Ann na mag-Korean nang kausapin niya si Seo-joon. Lalo pang kinilig ang fans sa The Big Dome nang turuan ng Korean superstar si Ann kung paano gumawa ng tuna sushi. Manifesting tuloy ang fans na sana raw maging leading man ng Diyosa si Park Seo-joon. Pero bago yan, panoorin muna natin si Ann Curtis sa Pinoy adaptation ng It's Okay to Not Be Okay simula July 21 sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Marami rin akong nakakakilig pa na chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, nagwalang lasing na pulis sa nagpaputok pa ng baril, pinasisibak na ni PNP Chief Torre. SK Chairman na maril nang nakaalitan sa bar sa Cebu. Higit 300 milyong pisong halaga ng shabu tinanggang ipuslit sa NAIA. At Astres, nagpapasalamat sa suporta ng mga kapatid sa Angmodya ng Section E. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagulanta ang isang pamilya sa South Cotabato sa nakitang ahas sa windshield ng kanilang sasakyan. Pinaaandar nila ang wiper para mahulog ito. Nawala lang ang ahas nang marating nila ang pupuntahan. Hindi pa alam kung anong klaseng ahas yan at kung paano ito nakapunta sa windshield. Nanutok pa at nagpaputok ng baril ang isang lasing na pulis sa Quezon Province. Dahil dyan, inaresto siya ng kanyang mga kabaro at pinasisibak na ng PNP Chief. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Asan yung kasama nun? Di ko dahil kilala nandun po eh. Papatayin kita! Bantayan ng isang lasing na pulis sa bantay ng sari-sari store sa Lucena City, Quezon nitong Sabado. Nag-amok ang pulis at tinutukan pa ng baril ang biktima. Alam mo nakaludo itong baril ko? Pati ang anak ng lalaki, pinagbantaan din. Patayin ko itong anak mo ngayon. Oh. Hindi. Sige, magputukan tayo. Kinausap ng isa pang bantay ng tindahan ang pulis, pero bigla itong nagpaputok ng baril. Ano sa inyo? Napatakbo ang bantay, habang naglakad naman palayo ang pulis at nagpatuloy sa pamamaril. Ayon sa Lucena City Police,
Nagpunta sa tindahan ang lasing na pulis para bumili ng yelo. Bigla siyang nanutok ng baril sa isa pang customer na bumibili ng sigarilyo. 2 magkaibigang customer pa raw ang pinagbantaan ng pulis. Nauwi pa yan sa suntukan. Pinatago muna sa loob ng tindahan ang magkaibigan. Dito na lalong nagalit ang pulis na humantong sa pagpapaputok ng baril. Sumuko rin sa mga kabaro niya ang nag-amok na pulis. Dinisarmahan na siya. Nakarating na yan kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Mao ito, nalasing, hindi kayang kontrolin yung sarili niya nung mag-inom siya. This is really unforgivable. Dapat anya, tuluyang madismiss sa serbisyo ang nag-amok na pulis. Mahaharap din siya sa mga reklamong kriminal at administratibo. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Hindi raw dapat maging excuse ang ipinadalang notice ng Korte Suprema sa Kamara para i-delay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang iginiit ng ilang kongresista at House prosecutors. Wala naman daw kasing temporary restraining order na inisyu ang Korte laban sa impeachment complaint. Matatanda ang pinasasagot ng Korte Suprema ang Kamara kaugnay ng mosyon na inihain ng Duterte Camp para harangin ang impeachment trial ng bise. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. This should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate. Gate pa ng House prosecutors, baka umabot pa sa 1-year bar rule ang impeachment complaint dahil saan nila ipag-delay ng Senado. Sa delay po na nangyayari sa Senado, parang aabot na rin tayo sa 1-year bar rule. Nauwi sa saksakan ng inuman ng 2 dispatcher ng jeep sa Davao City. Ang biktima at suspect nagtalo raw kung sino ang magbabayad sa alak. Yan at iba pang krimen sa probinsya sa Frontline Report ni Bril Montalvo. Saksak sa tiyan. Yan ang inabot ng dispatcher ng jeep na si Tata mula sa kapwa niya dispatcher sa Davao City. Sa imbestigasyon, nag-iinuman sa burol ang 2 nang singilin sila ng tindera sa binili nilang alak. Nagtalo ang 2 kung sino ang magbabayad hanggang sa nauwi sa saksakan. Yung beer lang talaga, yung punot dulo ng alitan nila, pero meron na silang alitan before. Pati ang aso ng biktima pinatay ng suspect. Pinalo niya ito ng tubo. Nakaligtas naman ang sinaksak na dispatcher. Tinutugis na ang suspect na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Saksak naman sa dibdib ang ikinasawi ng isang magsasaka sa Northern Samar. Kapwa niya magsasaka ang dumali sa kanya. Nagtalo ang 2 habang nag-iinuman dahil sa 600 pesos na utang ng suspect sa biktima. Kinabukasan, inabangan ng suspect ang biktima saka sinaksak. Mahaharap sa reklamong murder ang sumukong suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa pool sa CCTV ang aktwal na pagnanakaw ng 5 manok na panabong sa Giginto, Bulacan. May kita sa video ang 2 lalaking lula ng motorsiklo, umakyat ang isa sa bakod at inabot ang mga manok sa kasabwat. Pagkatapos, dali-dali silang sumibat. Umabot sa 25,000 pesos ang halaga ng mga alagang tinangay. Ipinagbigay alam na ng may-ari sa mga otoridad ang nangyari nang sa gayon ay maimbestigahan. Naharang mula sa 2 pasahero ng isang flight mula Toronto, Canada, papunta rito sa Pilipinas ang higit 300 milyong pisong halaga ng shabu. Kabilang sa mga nabistuhan ng illegal na droga ang isang 62-year-old na Canadian national na lumapag sa NAIA Terminal 3. Nang inspeksyonin ang kanyang bagahe, tumambad ang 24 na kilo ng shabu na nakasilid sa plastic at nakabalot sa foil. Nagkakahalaga ang mga ito ng higit 164 million pesos. Sa parehong flight, isang 25 anyos na Pinoy ang nahulihan din ng shabu sa kanyang maleta. Nagkakahalaga naman ng higit 139 million pesos ang nakuhang illegal na droga sa kanya. Inaalam pa kung magkasabwat o kung iisa ng pinanggalingan ang shabu na naharang mula sa 2 pasahero. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Matapos lisanin ng showbiz, spotted ang aktres na si Kisses Delavigne na nag-aaral ng ballet sa Amerika.
Nag-viral online ang kanyang performance sa New York last May. Naka-enroll siya sa Martha Graham School, ang pinakamatandang professional school of dance sa US. Supportive naman ng fans dahil nahanap na raw niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Una siyang nakilala sa reality competition show na Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016. Naging representative din siya ng Masbate sa Miss Universe Philippines 2021. Sumakses si Bibi Gandanghari nang makagraduate siya sa University of California sa Amerika. Nagtapos siya as summa cum laude sa kursong Bachelor of Science in Filmmaking. Proud pa niyang ipinakita ang kanyang toga sa Instagram. Ipinagmalaki pa niya ang pagiging working student pero nagawang maka-perfect attendance at never naging late sa mga klase. Ginawaran din si Bibi bilang Student of the Month at naging member ng Honor Society of Los Angeles. Proud naman sa kanya ang kapatid niyang si Senador Robin Padilla. Humanga siya sa sipag at determinasyon ni Bibi para maabot ang kanyang pangarap. Susunod, News 5 exclusive, lalaki sa isang bar sa Argao, Cebu, patay ng barilin ng presidente ng SK Federation. Babaeng Chinese na nagpanggap na Pilipino, pistado sa NAIA. At cross-dresser at binansagang Red Uncle sa China, arestado dahil sa mga ipinakalat ng sex videos. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nahuli sa CCTV ang isang batang natrap sa loob ng toy claw machine sa isang mall sa Mason, Ohio sa Amerika. Kusa siyang sumuot sa papasok ng machine hanggang sa hindi na makalabas. Agad rumesponde ang mga otoridad at maingat na binuksan ang makina. Ligtas naman at walang galos ang bata matapos ang insidente. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng resto bar sa Argao, Cebu. Ang suspect, ang nakaalitan niyang presidente ng SK Federation. Naa sa frontlining balita si John Arua ng News 5 Visayas Exclusive. Nag-happy-happy ang mga tao sa resto bar diyan sa Argao, Cebu. May pa-live band pa nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagpulasa ng mga tao. Sa isa pang video, kitang duguan at nakabulagta ang isang lalaki. Dead on the spot ang biktima na hindi bababa sa 11 tama ng bala. Naaresto naman ang 21 anyos na suspect na si Mark Villamora, presidente ng SK Federation. Sa investigasyon, 1 taon nang may alitan si Villamora at ang 23 anyos na biktima. Ang dahilan, selos. Kinagalit ng biktima kasi nabuntis yung girlfriend niya tapos hindi natin kung dito ba sa suspect pero kailangan pa yung DNA. Meron siyang suspect sana, hindi sa kanya yung bata. Kaya nang magpang-abot sa bar at pareho na rin lasing, sinuntok ng biktima si Villamora pero gumanti ito ng bala. Napag-alamang walang permit to carry firearm ang suspect. Nakakulong na ang suspect at maharap sa kasong murder. Tumanggi na magkomento si Villamora at ang mga naulila ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas! Inaresto ang isang Chinese na nagpapanggap umanong Pilipino sa NAIA Terminal 3. Kinilala ang dayuhan na si Wang Shujun na gumamit raw ng alias na Cassia Palma Pulikit sakay siya ng flight na papuntang Manila mula Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon sa NBI, lumalabas na iisang tao lang sina Wang at Pulikit dahil magkapareho ang fingerprint record nila. Tinagurian din siyang Alice Go of the Metro. Kasunod ito ng pagkakasangkot niya sa negosyo ng electric vehicle sa Metro Manila gamit ang peking pangalan.
Base sa investigasyon, nakakuha siya ng Philippine passport at birth certificate sa pamamagitan ng late registration. Hawak na ang dayuhan ng Bureau of Immigration at nakatakdang ipa-deport. Bumagsak ang isang eroplano malapit sa runway ng airport sa United Kingdom. Pansamantalang ipinatigil ang operasyon sa paliparan. Yan ang Frontline News Abroad. Tanawang makapal at maitim na usok mula sa isang airport sa London sa United Kingdom. Galing ang usok mula sa bumagsak na maliit na eroplano malapit sa runway. Sa aerial footage na ito makikitang wasak ang nag-crash na eroplano. Nagkalat ang mga debris sa paligid. Agad namang rumisponde ang mga rescuer. Hindi pa tiyak kung ilan ang sakay ng eroplano at kung nakaligtas ba silang lahat. Isang aviation company mula sa the Netherlands ang nagkumpirma na eroplano nila ang nasangkot sa aksidente. Nakikipagtulungan na ang kumpanya sa mga otoridad para sa investigasyon. Base sa flight details ng eroplano, papunta na sana ito sa the Netherlands bago bumagsak. Dahil sa plane crash, pansamantalang ipinasara ang airport habang gumugulong pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Viral ngayon ang cross-dresser at tinaguriang Red Uncle sa China. Naaresto siya matapos niyang ipakalat ang sex videos niya kasama ang higit 1,000 lalaki. Narito ang Frontline News Abroad. Siya si Zhao, taga Nanjing, China. Mahigit 1,600 lalaki ang nagkandara pa sa kanya sa loob ng 3 taon. Lahat sila nakatalik ng binansagang Red Uncle. Pero ika nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Una, hindi pala siya totoong babae, kundi isang crossdresser. Pangalawa, may hidden camera sa kanyang kwarto kung saan niya dinadala ang mga naloloko niyang lalaki. Ang mga video na yan, nagkalat online. Pinagkakitaan ni Red Uncle ang mga video. May subscription fee na $21 o mahigit 1,000 piso. Hindi naman bawal ang same-sex relationship sa China. Pero bawal na bawal ang pagpapakalat ng sex video. Dito na naaresto ang suspect. Nakumpiska sa kanya ang mga wig, peking boobs, 6 na cellphone at notebook kung saan sinasabing nakalista ang 1,691 na pangalan ng mga lalaking nakatalik niya. Nagsampa rin ng reklamo ang mga lalaking nasa video. Nakaramihan ay may mga asawa. Wala pang pahayag si Red Uncle. Sa ngayon, nagbabala ang City Public Health sa mga nabiktima na magpakonsulta sa posibilidad na magkaroon ng sexual disease. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Abangan, request song ng magbabarkadang sakay ng jeep para sa friend nilang broken-hearted, pinagbigyan ni Manong Chuper. At American singer na si Lauv, makakasama ang Pinoy music act sa isang bonggang concert sa bansa. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Thankful sina Ashtin Olviga at Andres Mulak sa suporta ng mga kapatid sa seryeng nila na Ang Mutya ng Section E. Ang online success ng hit series, tinapatan din ng gabi-gabing pagsubaybay ng mga kapatid sa primetime primera. Sa huling linggo ng Ang Mutya ng Section E, haharap si JJ, played by Ashtin, sa isang matinding desisyon, ang pagpili kay Kiefer o Yuri. Subaybayan yan sa Ang Mutya ng Section E, araw-araw sa primetime primera ng TV5. Mga kapatid, super thank you sa mainit yung pagtanggap sa akin at kay JJ sa mga buhay nyo. Abot dito ang sigaw at kilig nyo, ramdam ko kayo. Di pa po ito ang last dahil magkikita pa tayo ni Andres sa sinehan and syempre sa Book 2 really soon. Good news sa Pinoy lovers! Magbabalik Pilipinas ang American singer na si Lauv. Kasama siya sa lineup ng Coke Studio Live Concert sa September 5 sa Smart Araneta Coliseum. Makakasama ni Lauv ang ilang pang OPM acts gaya ng Bini, Alamat, MRLD, Over October, Enamori at Alex Bruce. Nakilala si Lauv sa ilang hit songs niya gaya ng I Like Me Better, Love You Like That at Paris and the Rain.
At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. Uy, para naman sa ating pabaong pampagod night, Chess, ha? Wish granted ang magbabarkadang sumakay ng jeep. Kasi pinagbigyan ni Manong Chuper ang request nilang Senti Song para raw sa kaibigan nilang Broken Hearted. O yan ang magkakaibigang nagja-jamming sa kantang Multo ng Cup of Joe. Kwento ng uploader, inabot sa kanila ng tsuper ang kanyang cellphone para sila ang mag-type ng kantang patutugtugin habang nasa biyahe. Dito na inulan ng tukso ang kaibigan nilang sawi. Pero imbis na mag-relapse ng malala, nauwi naman ito sa katuwaan ng magbabarkada at good vibes. 3 million na ang views ng viral video. In fairness kasi kay Manong yung jeep niya, yung may malakas na speaker. Pero nabigla din ako doon. The cellphone na pala yung tugtugan Naka-Spotify ngayon siya. Bakit ba? Naka-Spotify Hindi na pala sila. radyo na lang to. Kasi ako nakaka-relate kasi nag-jeep ako dati. Ikaw ba? Uy, nag-jeep ako dati. May isa dito sure ako, hindi niya alam. Oo. Kasi masarap din talagang sumabay kapag maganda yung music ng jeep. Tapos malakas sa spirit, tagus kasi. Namin nung time namin. Hindi ko sure talaga kay Johnny. Tanong dito, magkano yung pamasahe sa jeep Nung ako, sandali lang. Gusto mo yung nung ako, sandali. 7 piso, bakit? O, ganun katagal. Uy, grabe ko, nabutan ko yung 5 piso. Grabe ko sa 7 piso. Teka muna, inisip ko nga yung ikot eh. Magkano na ba ngayon? Wait, magkano na ba ngayon ang jeep? Ay, mga tao dito, mga digrab, 13, mga ganon. 13. Inflation. Inflation kasi. Di ko na lang bubukayin kung ano mga kotse ni Johnny. Ayan. O, diba? At yan po. Ito na. At yan po, 45 minutong pag-imay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Ed Lingao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mean Los Baños. Magandang gabi.